The United States just completed a deal to send them 12 brand new F-16s at $64 million apiece. Nakalinya na sa listahan ng mga prioridad ng Armed Forces of the Philippines ang pagbili ng panibagong kagamitang pandigma, ang F-16 Fighting Falcon Jet Fighter. Ang Philippine Air Force, mga kapatid, ang siyang responsable sa pagdepensa ng ating airspace at pagsasagawa ng mga aerial operation sa buong bansa tulad ng Close Air Support Operation, Combat Air Patrol, Aerial Reconnaissance Mission at Airlift Operation. Kung mga ersorhensya lang sana ang pinoproblema ng Pilipinas, madali na para sa ating mga alagad ng batas at mga kasundaluhan na labanan ng mga ito dahil kahit papaano ay mayroon na tayong moderno at sapat na mga armas. Halimbawa, sa ating mga kapulisan, malaki na ang pinagbago ng kanilang mga equipment. Sa Philippine Army at Marines, walang dudang moderno na rin ang kanilang mga armas. Ang atin namang Philippine Navy at Coast Guard ay nagkaroon na rin ng mga bago, advanced at talaga namang mapaminsalang mga barko. Samantalang ang Philippine Air Force ay mayroon na ring 12 supersonic na mga fighter jet na ating nabili mula sa South Korea. Ngayon mga kapatid, bagaman mayroon na tayong iilang mga advanced na military equipment, ngunit talagang hindi pa rin ito sapat kung bigla na lamang haharap ang bansa sa isang tinatawag na external aggression, katulad ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Wala tayong laban sa kanilang mahigit 100 barko ng Coast Guard, mahigit 350 na mga barko ng Navy at mahigit 2,000 na mga combat aircraft mula sa kanilang Air Force. Sa programang military modernization ng Pilipinas, una nang nagkaroon ng Philippine Air Force ng 12 FE-50 light combat aircraft mula sa South Korea, kung saan ang eroplanong ito ay isang most advanced na bersyon ng parehong South Korean na TA-50 na mayroong Mach 1.5 na bilis. Ngunit bagaman naturingan itong isang advanced at supersonic, gusto pa rin ng Philippine Air Force na magkaroon ng isang mas matinding fighter. Ayon sa Philippine News Agency, nais dagdagan ng Philippine Air Force ang 12 fighter jet nito. Mga multi-role fighter ang kanilang nais bilhin, dapat isa itong 4th generation o higit pa at may kakayahang magpatrolya sa mga protektadong katubigan at himpapawid ng bansa. 2 multi-role fighter ang pinagpipilian ng Department of Defense, gaya ng ini-offer ng Sweden na Saab JAS-39 Gripen at ang legendary fighter ng US na F-16. Maliban dito, ini-offer din ng South Korea at Indonesia ang kanilang bagong advanced multi-role fighter na Kiev-21 na sinasabing mas stealth pa kung ikukumpara sa ibang mga 4th generation fighter at ang bagong MRF ng India na HAL TEJAS. Ngunit talagang pinagdidiinan ng Pilipinas na gusto nitong makuha ay ang F-16 ng US. Pero bakit nga ba ang F-16 ang gustong-gusto ng Philippine Air Force? Ano-ano ba ang mga kakayahan nito? Gaano ba ito kabangis at talaga bang nasubukan na kaya ito sa mga labanan? Ang F-16 Fighting Falcon ay nabuo sa ilalim ng isang hindi pangkaraniwang kasunduan sa pagitan ng Amerika at 4 na NATO country na Belgium, Denmark, Netherlands at Norway. Nakalaunan ay nakipagkasundo na rin pati ang Portugal. Ang F-16 ay isang single-engine multi-role fighter na orihinal na nakadesenyo bilang isang air superiority day fighter o yung fighter na nakikipaglaban lamang sa araw. Ngunit kalaunan nag-evolve ito bilang isa ng all-weather multi-role aircraft. Taong 1976, inaprubahan ang production ng F-16 at simula noon mahigit 4,600 na mga ganitong aircraft ang nagawa. Mayroon itong 2 modelo, tinatawag na F-16A ang single-set model nito at F-16B naman ang kanyang 2-set model. Sa isang air combat rule, ang maneuverability at combat radius ng F-16 ay kayang lumampas sa lahat ng potensyal na banta ng fighter. May kakayahan din itong hanapin ang kanyang mga target sa kahit anumang kondisyon ng panahon at ma-detect ang isang low-flying aircraft sa tinatawag na radar ground clutter. Sa isang air-to-surface rule, marami ring pwedeng gawin ng F-16. Halimbawa, maaari itong lumipad sa higit na 500 miles o 860 kilometers sa maximum speed na Mach 2. Nakakapaglunsad ng mga missile na mayroong superior accuracy at ipagtanggol ang sarili laban sa mga enemy fighter. Ang all-weather capability naman ng F-16 ay nagbibigay daan upang accurate pa rin itong mailulunsad ang mga missile kahit sa mga tinatawag na non-visual bombing condition. Sa pagdedesenyo ng F-16, mayroon itong advanced aerospace science mula sa mga napatunayan ng mga system ng ibang mga aircraft gaya ng sa F-15 Eagle at F-111 Aardvark. Ang mga ito ay pinagsama upang gawing simple ang eroplano, mabawasan ang laki, presyo at gasto sa maintenance. Kabilang sa avionics system ng F-16 ay ang highly accurate na enhanced GPS at inertial navigation system nito. Gumagamit din ito ng warning system at modular countermeasure pads o pangkontrahin ang mga electronic na banta na nagmumula sa himpapawid at sa ibaba. Pagdating sa kanyang payload, nakakapagdala ang aircraft ng 2,000 pounds na mga bomba,
dalawang AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile at dalawang 2,400 pounds na mga external fuel tank. Ang armamento ng aircraft ay ang isang M61A1 20mm multi-barrel cannon na mayroong 500 rounds, samantalang ang kanyang external station ay nakakapagdala ng hanggang sa 6 na mga air-to-air missile, conventional air-to-air and air-to-surface munition at electronic countermeasure pads. Ngayon mga kapatid, maliban sa mga magagandang feature ng F-16, hindi makukumpleto ang bangis nito kung hindi ito dumaan o nasubukan sa isang aktwal na labanan. Taong 1991, ang mga F-16 ng US Air Force ay na-deploy sa Persian Gulf bilang suporta sa Operation Desert Storm. Tagumpay nitong winasak ang mga paliparan, mga military production facility, mga site ng Scud missile at maraming iba pang mga mahahalagang target. Noong namang Operation Allied Force, ang mga F-16 ng US Air Force ay nagkaroon din ng iba't ibang matagumpay na misyon. Kabilang ang pagwasak nito sa mga air defense ng kaaway, radar site, mga sasakyan, mga tangke, mga eroplanong pandigma na mula sa Russia at pagbibigay ng offensive counter-air, defensive counter-air, close air support at forward air controller mission. Maliban sa mga yan kapatid, napakarami pang napagtagumpayan na misyon ng F-16 kaya naman napatunayan talaga ng multi-role fighter na ito ang kanyang pagiging mahusay. Sa kasalukuyan, ang F-16 ay nasa serbisyo ng 25 mga bansa. Samantalang ang Pilipinas ang gustong kunin ay ang bagong variant nito na F-16 Viper na kung tawagin naman ay F-16V. Mayroon itong bagong mga feature gaya ng matitinding radar, bagong mission computer, electronic warfare suite, automatic collision avoidance system at cockpit improvement. Kung makukuha ito ng Pilipinas, walang duda na malaki ang may tutulong nito sa pagpapanatili ng kaayusan sa airspace ng bansa at sa pag-agapay sa Philippine Navy at Coast Guard na nagbabantay naman sa karagatan. Ngunit ang problema, magpahanggang sa ngayon, tila kulang pa rin sa budget ang Pilipinas dahil sa sobrang mahal ng mga fighter na ito. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!